Alden, it's yours of na day. kababata ni Sa TikTok Eduardo live. Alden at ni Adelina Barbie. Alden. At Mikoy. ayun, yun. Basta hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung paano to pero it's yung roles namin dito ang hirap i-define. Time na parang kung sino kami nung time before nung war and then nung nag-start na yung war. So masyadong may vague. contrast kasi siya eh. Contrast kasi siya eh. So ako naman po of course na sa banggit ko naman din na sa aking mga interview, ako si Eduardo. Ako si Eduardo de la Cruz. Eduardo de la Cruz. Ako ay half-brother ni Barbie. At kababata ako dito si Barbie, si Adelina, si Tanya, si Teresita, at si David na si Hiroshi. So, ganun nga. Tama yung sabi ni Mikoy kanina eh. Parang just when the time just nung mga oras na binubuo na namin yung aming mga pangarap, nung ready na kaming mabuhay. Kasi hindi rin maganda yung mga background namin pare-pareho eh, mga pinanggalingan namin. Saka naman dadating yung gera. So, yung malaking factor kasi yung gera eh. Kumbaga parang ako gusto ko siyang ihalin tulad sa pandemic nun eh. Nung nagka-COVID. Para rin tayong napasailalim ng isang, eto nga lang, yung COVID nga lang, meron tayong kalaban pero hindi natin nakikita, pero natatalo tayo. So parang ganun yung war, during 1940s na parang dumating sa kanila, tumigil ang mundo, pinipilit mabuhay ng mga Pilipino nung mga panahong yun, pero somehow yung war kasi nagka-catch up siya eh. Nagka-catch up siya sa buhay ng mga Pilipino noon. So, si Eduardo dito yung lalaban sa mga Hapon. Sasali siya sa guerrilla, may hiwalay siya sa mga kababata niya, and malaking dagok para kay Eduardo na is magsakripisyo para sumama dito sa mga guerrilla na to, sa mga rebelde na to, para labanan ng mga Hapon. Pero siguro kung merong isang karakteristik si Eduardo na talagang nilolook up ko is yung pagiging patriotic niya. Sobrang mahal niya yung sobrang mahal niya yung bayan niya, tsaka mga mahal niya sa buhay. Pero lang daw kay Tasio kasi si Tasio daw yung pinakamalaking daot sa buhay ni Eduardo. Okay. So, ito Mikoy, question. Para sa totoong buhay lang din, di ba? Paano ang dynamics ng characters niyo dito bilang magkaibigan na sina Eduardo at Tasio? Meron pa rin bang typical bardagulan na magkaibigan given na iba ang setting ng Pulang Araw? For some reason, si Mikoy lang yung nakakagawa nun eh. Kasi si Eduardo, hindi yun ang personality niya. Yung parang nambabasag. Minsan wala sa eksena, minsan nasa eksena, pero madalas si Mikoy, mahilig kasi sa adlib to eh. Kasi nga, as actors, kami. As actors. So yun. Parang mas si Mikoy yung nambabasag sa akin dito. So, si Eduardo kasi Doon kasi sa dagit na, di ba? Parang mas iba yung banter. kahit sino eh. Oo, pero alam mo, may gusto akong ulitin eh. Yung naalala mo dati, every time na manggugulat ako. Parang gusto ko siyang gawin ulit eh. Pero tatimingan ko lang kasi minsan nakakalimutan ko sa sobrang intense na eksena. Ikaw naman dun sa next na dalawa, Mikoy, laging ako. Host ba ako dito? Actually, kaya ka nga kinuha eh, para wala na akong gawin eh. So, number 3, also spell out Pulang Araw. Aside from the plot, ano ang bagong may offer ng show na to compared sa past show? Well, sige, ikaw sumagot ng tanong mo. Sige, ako naman. Ano ba? Well, ito, walang halong biro. And I'm sure sinasagot to ng lahat ng artista kapag tuwing may bagong show sila. Na bagong-bago po to, na kakaiba to sa mga ginawa namin before. Pero, ito, naman. Walang BS to. Nung nakita ko yung sneak peek ng first 2 episodes natin, it's unlike anything I've seen in GMA. Swear. May kilabot factor sa nung nakita ko yung kahit konting clips lang noon na parang talaga lalabas sa TV to, parang
parang pang big screen, like, ganun yung impression ko siya sa kanya talaga. So, I think the production quality, kasi naalala ko rin nung unang dating ko sa set, nawindang ako kasi may mga kotse na luma na naka-tow, tapos like, grabe, nakaka-overwhelm nung first day. Tapos, yung creative quality rin niya. So, totoong iba to sa mga ginawa natin dati, di ba? Saka ako, tama ka rin eh. Kung meron naman kami may pagmamalaki dito aside from the story, it's the production value of the set. Kasi nagulat ako yung eksena na may tram. Meron po kaming kinuhang tram na gamit ng 1940s bilang way of transportation to the smallest accessories sa costume namin down to the biggest detail of the project. Yun, parang isa to sa mga pinaka-heavily parang design project na nagawa ko rin sa sa buhay ko. Yung paggawa sa show. Next. Oo naman. Anong mga realization ang nakuha nyo habang ginagawa ang Pulang Araw? Lalo na nung ginawa nyo na yung mga war act torture scenes sa totoong pinagdadaan ng mga Pilipino noon. Bigat. Bigat. Kasi parang hindi mo in-expect na pinagdaanan pala talaga yun. May pa-questionin mo yung sarili mo after mong gawin yung eksena. Nangyari ba talaga to? And for sure, kung nangyari man to, kung ano man yung pinapakita natin dito sa Pulang Araw, wala pa yun dun sa actual na nangyari. Yung torture scene, di ba? Yung mga most inhumane ways to treat a person or people. Ginawa natin, na-shoot tayong ganyan, di ba? Oo, na-shoot na natin yan. So, yun lang, very disturbing siya. Yun yung sa akin, na parang pinagdaanan pala talaga to ng mga nauna sa atin and to the people who were part of World War II. Oh, Nakaka-emotional lang kasi yung... Ha? That's an actor. Come here. Come here. Such a good actor. Come here. Next! Next. Oh, sa tingin nyo ba? Ayan, oo. Sige, go ikaw na. Binasa mo na eh. Sino ba makaka-relate pa rin ng bagong henerasyon ngayon like Gen Z and Gen X sa kwento ng Pulang Araw? Bakit Gen X? Bakit Gen Y dapat? Di ba Gen X parang mga tito na natin yun ngayon? O like, bakit Gen Y? Millennials. O Gen Y siguro. Oo naman. Kasi parang ako, ang ano ko dyan, ang stand ko dyan, hindi naman siya mahirap intindihin eh. It's just that right now siguro yung generation natin, since because of the changing times, very visual, gusto natin nakikita, hindi lang kinikwento. So I think the story is very much relatable. The whole concept of it is very much relatable, and parang okay din to at the same time kasi it's a reminder for a lot of people, if not for the people of World War II, and if not for our soldiers and the guerrillas, the people who have helped the Philippines, wala tayong freedom ngayon. Hindi tayo nakakapag-TikTok live ngayon, Miway. Tama ka na. Totoo yan. Huwag kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell for more update. Tara po ang with your reaction vlog. Bye guys, thank you for watching.